Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Mayroon pong isang tanong na ibinigay kay Jesus ng isang lalaking napakayaman. At ang tanong niya ay, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Naiisip ba natin ito? Kung yung usapin tungkol sa buhay na walang hanggan, naiisip ba natin o iniisip ba natin kung tayo ba ay makakapasok sa langit? Makakarating sa langit? Kasi pag sinabing langit, buhay na walang hanggan. Pag sinabi namang impyerno, buhay na walang hanggang paghihirap. Buhay ka, pero habang buhay kang naghihirap. Sa langit, buhay ka, at talagang yung buhay ay mararanasan mo ng walang hanggan. So sabi ng lalaki, o ang tanong ng lalaki, paano po magkakamit ng buhay na walang hanggan? Mabuting tao yung lalaki. Mayaman yung lalaki. Mayaman na mayaman yung lalaki. Pero bakit sa kabila niyan, ang tanong niya ay, paano magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kasi yung katotohanan, hindi natin masusuhulan o hindi natin mabibili ang langit. Kasi yung katotohanan din, ang lahat ng naipundar natin, lahat ng kayamanan natin, iiwan yan dito. Ang inaasahan lang, yung mga kayamanan na yan ay makatulong nawa sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tingin niyo po. Kasi baka yung, ano bang status mo ngayon? Ikaw ba'y mayaman na? O ikaw ay gusto pa ring yumaman? Iba din yung gusto mong yumaman sa gusto mo pang yumaman. Pero hanggang saan? Kasi walang katapusan ang hangarin ng tao na maging mayaman. Walang katapusan yan. Yung dati, akala mo okay ka na mayroon kang 1 milyon.
Pero nung nagkaroon ka ng 1 milyon, parang gusto mo 2 milyon. Gusto mo 10 milyon. Gusto mo bilyon na. Eh, hindi natatapos. Ano ba, kumpara natin, magkano ang pera mo ngayon? Gusto mo pa ng marami? Gusto mo pa dagdagan? Eh bakit yung mga may bilyon na? Ngayon gusto pa rin ng bilyon. Gustong madagdagan na madagdagan. So walang katapusan. Pero hindi natin sinasabing masama yun. Ang sinasabi lang, katulad ng payo ni Jesus doon sa lalaki, kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, kung tutusin, hindi pa yun eh. Kasi ang sabi niya, kung gusto mong maging buhay, no? Magkamit ng buhay. Ang sabi ni Jesus eh, kung gusto mong magkamit ng buhay, sabi niya, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga nangangailangan. So, paano to? Anong gagawin natin? Sister Sally, pamigay mo na daw. Di ba? Nahihirapan tayo. Pero hanggat hindi tayo nagle-let go, tandaan niyo po yan, ha? Darating ang araw na wala kang magagawa kundi bitawan ang mga yan. Yun nga lang, bibitawan mo ba ng maluwag sa loob o bibitawan mo lang ng ang bigat sa kalooban? Kaya pala, napapansin nyo minsan, pag dumudungaw kayo sa labi ng isang yumao, pag namatay, napapansin nyo ba? Kung maaliwalas ba? Ibig sabihin, maluwag sa kalooban na nilet go ang lahat ng mga iiwanan niya dito sa mundong ito. Pero kapag yung hirap na hirap siyang iwan, yung bang maghihingalo na lang, mamamatay na lang, o yung kayamanan yung lupa ko, yung kondo ko, yung pa rin yung iniisip, di ba? May ganun, no? Yung mamamatay na lang, ang iniisip pa, o yung lupa sa Cavite, o yung kayamanan, yung alahas sa bangko. Ang bigat, pag tinitinan mo, no? Kaya, sana po, no? May panahon, tandaan niyo po ha, may panahon na nag-a-accumulate tayo. Ibig sabihin, nag-iipon tayo, nagpupundar tayo. Kasi masarap sa pakiramdam din naman talaga. Nabubuhay tayo, nabubuhayan tayo pag nakikita natin yung mga pangarap natin o yung mga inambisyon natin na nakamit naman. Sa pagpupursige, sa pagtsatsaga, lalong-lalo na nakuha mo hindi sa pangungurap, hindi sa pagnanakaw, hindi sa diyang pinagsikapan mo. Masarap sa pakiramdam. Ha? Pero tandaan mo, pag dumating ang araw na hinihingi na sa'yo, i-let go mo yan, i-let go mo na yan. Para mas maging, sabi po, no, kung gusto mong maging ganap yung iyong nararamdaman, maging ganap ka, yung buhay mo, mas magkaroon ng sense, magkaroon ng meaning, diyan po susukatin kung gaano tayo ka-attach o magdi-detach tayo ng maluwag sa mga kayamanan dito sa mundong ito. O, tandaan niyo po ha, kaya nga, dapat alam mo rin naman kung hanggang kailan ka. Dapat tayo dapat alam na natin yun. Oops, okay na ako, tama na ito, i-enjoyin ko na lang ang buhay ko, i-enjoyin ko din yung pagtulong. So, mawawala din yan sa ayaw at sa gusto mo. O kaya, kung hindi man yan ang mawawala, ikaw ang mawawala sa mundong ito. O, hindi ito, no? Kaya nga sabi ni Kristo, o sige,
alam mo yun, yung parang binibigyan pa siya ng pagkakataon. Sige, gawin mo muna yan, saka ka sumunod sa akin. Pero sana po, hindi katulad ng lalaki, malungkot na umalis dahil napakayaman ng lalaki. Amen? Thank you.